Magandang umaga. Ayan, nandito na naman tayo, papasok na naman tayo sa trabaho. Magre-ready na ako. Magre-makeup, ayan. Nagpatak na ako ng eye drops dahil ang mata ko ay talagang super dry na naman. Yes, bago ang lahat, maglagay muna tayo ng lotion sa mukha. Ito nga pala ang ginagamit ko na lotion para sa aking mukha. Lotion, yes. Kasi na-try ko na yung ibang mga moisturizer, ayaw talaga niyang gumana sa aking balat. Ito lang nung nagkaigi sa akin. Kaya, dito ako nagtagal. Yes. Paubos na nga, bibili pa ako. Pumunta ako ng Walmart. Kasi bukas maaga ang labas ko. Yes, lalo na sa parting mata. Grabe. Anyways, ngayon ang topic natin ngayon ay babasahin natin ito. Sandali. Paano ako makakapag-apply sa iba kung walang hawak na pera? Responsibilidad dapat ng magulang magbigay. Kasi mag-a-apply pa lang. Sasabihan ka ba naman, sarili mong pera dapat igastos mo sa mga requirements at pamasahe. Yan magagawa ko, wala akong hawak na pera. Tapos magrereklamo, ba't di pa ako nag-a-apply? Okay. Ito ang ginawa ko noon nung pagka-graduate ko noon ng high school. Kasi nga, wala talaga akong maaasahan sa magulang ko. Hindi ko talaga maaasahan ng nanay ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung nanay ko. Hindi pa rin maasahan. Yun, 40 years old na ako ngayon. So, yan, walang pagbabago. Hindi maasahan noon, hindi pa rin maasahan ngayon. Ewan ko bang, parang lumaki siya na parang bata pa rin, parang ganun. Pero 62 na yun. Yun, walang kakayahan na buhay ng sarili. Anyways, pero normal naman yun ha. Ewan ko ba't ganun. Anyways, ganito ang ginawa ko noon nung bata pa ako. Sandali muna ha. So, lumaki yung nanay ko na talaga nakadepende sa mga anak. Yun, financially lalo na. Yan, sa asawa, sa anak, yun. Kaya nga talaga nagpursige ako. Sabi ko, hindi ako magiging ganun. Ayoko maging ganun. Ayoko maging kagaya niya. Talagang sinumpa ko yun. Ayoko. Anyways, ito ang ginawa ko nung bata pa ako. Para magkaroon ako ng pera, nagtatrabaho ako sa nagtanong-tanong ako sa mga pinsan ko. Tanong ko, yun nga, nalaman ko na gusto ko magpalaba ng pinsan ko. Sabi niya, sige, maigi naman at merong maglalaban ng damit ko. Laban mo yung damit ng baby ko. Sabi niya gano'n kasi papanganak ko pa lamang. So yun, nilaban kamay pa yun ha. Di tumantuwa ako kasi trabaho yun, makakapera ako. Yun. Kaya, pagkalaba ko, bayad agad. So, yun ang ginagawa ko. Iniipon ko yung perang na papagtrabahuhan ko galing sa paglalaba. Yes. Tapos, ang gagawin ko, pag wala akong laba sa kanya, tatanungin ko naman yung iba kong pinsan na gustong magpalaba. Yes. So, yun. Papalaba din yun. Kaya nagkakapera din ako. Ang gagawin ko, ipunin ko yan, yung perang napagtrabahuhan ko galing sa kanila. Yun ang gagamitin ko pag-apply sa trabaho. Yun, nagkakapera ako. Yes, tapos sa tuwing nagkakapera ako ng kung ano-ano, kung magkano, yan, nagbebenta-benta ako para magkapera. Yan, kaya nagkakapera ako. Yun ang ginamit kong pamasahe para makapag-apply ako sa mga pupuntahan ko. Kaya lumaki ako na talagang naging marunong talaga akong sa sarili ko. Naging madiskarte ako na ang kailangan pala talaga ay yung sarili mong tutulungan mo na maging marunong ka sa buhay. So, naging marunong ako, nagkaroon ako ng kaperahan sa sarili ko. Tinuruan ko ang sarili ko na maging marunong sa buhay, na maging independent sa lahat ng maraming bagay. Dahil yun nga, sabi ko nga, nakita ko sa nanay ko, hindi lang kahit sa nanay ko, sa lahat, sa ibang tao, sa maraming tao, lalo na yung mga naging housewife na lamang na talagang, yun nga, walang trabaho na sa bahay, nag-aalaga ng mga anak. Nakita ko yung mas mahirap pala yung ganong buhay kasi wala kang sarili mong pera eh. Maghihintay ka lang sa asawa mo. Nakita ko yun sa kanila. Naghihintay pa yung babae sa asawa niya kung ng pag-uwi para magkaroon ng perang pambili ng kanilang pangkain. So, naisip ko yun nung bata pa ako. Sabi ko, ayoko ng ganong buhay. Ang hirap. Paano pala kung halimbawa hindi dumating yung lalaki? Diba? Di wala kang pangkain mo. Hindi kayo kakain ng mga anak niyo. So, sabi ko, ang hirap ng ganon. Ayoko maging ganon. So, nakita ko yun sa kanila. Sabi ko, ayoko. Hindi ko hahayaan na mangyari yan sa akin. Hindi ko hahayaan na dumating ako sa ganong punto ng buhay ko. Sa ganong sitwasyon ng buhay ko. Kaya sabi ko, magtatrabaho ako, magsusumikap ako, mag-iipon ako, ihanda akong buhay ko. Na kahit babae ako, magkakaroon ako ng
ano sa sarili ko, ng pera para sa sarili ko. Mag-iipon ako, ihahanda ko yung retirement ko. Magkakaroon ako ng sarili kong pera, sarili kong ipon, para hindi ko kakailanganing umasa sa asawa ko or sa kahit na kanino, sa magiging asawa ko or sa kahit na kanino. Kasi mahirap pag ganung nakaasa ka lang sa iba. Yun nga, nakita ko sa nanay ko na, lalo na sa nanay ko na talagang umasa na lang sa mga anak niya. Yun, hihintayin ng padala, manghihingi ng padala, kahingi anak kung kani-kanino. Hindi ba siya nahihirapan ng ganun? Hindi siguro, kasi nga, yung kapatid ko, isang hingi mo lang, bibigay na eh. Magaling ang nanay ko magpaawa eh. So, nasanay sila kay kuya na manghihingi ng pera, bigay agad. Kahit anong sabi, bigay agad. Yun. Nasanay siya ng ganung buhay. Ayaw ko ng ganung buhay. Yun. Baliktad kaming dalawa. Ayaw na ayaw ko. Ayaw ko na manghingi ng pera sa ibang tao. Kasi, alam kong hirap ng pera eh, kung paano kitain. Ayaw ko ng ganun. Parang, ayaw ko na makaramdam yung taong hihingan ko ng pera ng parang bigat ng kalooban. Ayaw ko ng ganun. Mabuti sana kung hahayaan mo na. Kung saan magbigay yung tao, okay lang, walang problema. Pero ang nangyari kasi sa kanya ay talagang inuobliga niya yung mga anak niya na magbigay. Kaya naman, nakita ko kay kuya yung pag-iyak minsan. Nasa hirap na rin ng buhay, yung walang pera. Tapos, isa pang bibigyan mo ng pera yung nanay. Isa pang manghihingi ng pera yung nanay kasi hindi kayang dalhin yung buhay. Tapos, nag-anak pa ng marami, 5. Tapos, ang kuya ko rin pala ang bubuhay. So, yun. Talagang, sabi ko sa sarili ko, hindi ko hayaan mangyari sa akin yung ganun. Talagang ako'y magsusumikap. And, I'm proud ngayon sa sarili ko. Ako ay 40 na. This month, ilang araw na lang magpo-40 na ako, yes. Nasusustenduhan ko pa rin ang sarili ko. Proud ako, syempre. Dahil, sabi ko nga, kaya ko pa rin buhayin ang sarili ko, sustentuhan ang sarili ko, hindi ko kailangan manghingi sa kahit na kaninong tao, hindi ko kailangan umasa sa kahit na kaninong tao. Nabubuhay ako kahit mula sa sarili ko lang. Yes, dahil nabubuhay ako hanggang ngayon mula sa sarili ko. Kaya naniniwala talaga ako na nasa kakayahan talaga ng isang tao yan eh. Yung pagiging responsable, pagiging marunong sa buhay. Kapag ikaw ay lumaki na hindi mo alam kung paano mo i-handle yung buhay mo, talagang mahihirapan ka din. Ikaw din ang mahihirapan. Dahil hindi mo alam kung paano mo hawakan yung sarili mong buhay. Hindi mo alam paano mo patakbuhin yung sarili mong buhay. So, kaya pati yung pang-araw-araw mong pamumuhay, hindi mo rin may ibigay para sa sarili mo kasi hindi mo natukyan na ayusin yung buhay mo. Yun. Kaya, maging marunong sa buhay, maging responsable para hindi ka rin mahirapan. Yun ang technique. Yun. Tatapos na ako ng makeup. Nakapag-face powder na ako, kaya blush na lang at kilay at lipstick ang aking tatapusin. Okay, hanggang sa muli. Bye!